anak ay minahal at minalagaan mo ng maraming taon. At pagkagakay po ay wala pong pagpahalaga, wala pong respeto, wala pong pagmamahal, wala pong pagsunod. Hindi po ba bilang isang magulang ay masaktan tayo? Higit sa lahat po ang ating Diyos. Masasaktan siya kapag ang kanyang salita ay binabawal-wala ng tao. Kapag ang kanyang salita ay hindi binibilang ng kalagaan ng tao, ang Diyos po ay nasasaktan. Subalit salamat sa Diyos sapagkat mayroon siyang solusyon, may isang solusyon. Walang iba ang kamatayan ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Kayo na lamang ang pag-ibig, pagsinta ng Diyos sa mundo ito ay binigay niya ang kanyang anak sa Jesus. Sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi makahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kapatid, tayo po lahat ay patungo sa apoy ng impyerno. Dahil tayo po lahat ay magpapangganan. Subalit dahil sa pag-ibig ng Diyos, ay nabuti niyang ipadala sa Jesus yung pinakamamahal sa langit. Sa ating of heaven ay pinadala niya sa mundo ito upang maparusahan. Instead na ikaw ay maparusahan. Siya po ay nagdala ng parusa para sa kanyang katawan. Upang ikaw na makasalanan ay maabot niya sa pamagitan ng kanyang pagbubuhay. Kailangan na ng Diyos na ikaw ay lumapit sa Kanya. Kailangan ng banal na lumapit ka sa Kanya. At yung sabihin na ikaw ay makasalanan. Sinabi sa Biblia, kung sabihin natin na tayo ay walang kasalanan, ay pinagkalat natin ang ating sarili. At ang katotohanan ay wala sa atin. At sumalit yung sabihin natin na tayo ay makasalanan, ang Diyos ay handa na tayo magpatawad sa lahat at sa lahat ng ating karumihan. Jesus loves you. Mahal na mahal ka ng Diyos. Mahal na mahal ka ng Diyos. Kaya nga pinapadala siya ng mensahe para sa iyo. Inaabot ka ng Diyos sa pamagitan ng kanyang mensahe sa kanyang salita sa Biblia. Sapagkat sabi ng Biblia, ang panampalataya ay makamtan sa pamagitan ng pakikinig at sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kung pakinggan po natin ang pangyayari sa mundo ito, at ang ito ay nakapag Diyos, ating na makikita ay mapuno tayo ng galit, mapuno tayo ng discouragement. Subalit kapag pakinggan natin ang mabuting balita, ang magandang balita, na walang iba, galing sa ating Panginoon, ay mapuno tayo ng pag-asa. Sapagkat sa Diyos lang ang pag-asa, sa Diyos lang ang pag-asa. Pag-asa, maraming kong kaguluhan sa mundo nito. Hindi na tayo matayo maging sa ating politics, sa ating bansa na kapatid, sa ating gobyerno. Punong-puno ng labanan, punong-puno ng awayan, ng sigalot. Sapagkat may kanya-kanya pong interest ng bawat isa. Subalit kapag ang tao ay tulog sila ng ating Diyos. Sa Diyos lang ang pag-asa. Wala po sa mundong ito, wala akong kaninuman at pag-asa. Ay Jesus lamang. Kaya sa oras nito, mga minamahal, dahil ito pa yun sa nalamit. Kayo na mga namimili ng mga customer na dito sa oras na ito, wala po ang aking sa Diyos ang salita ito. Ang Diyos po may plano sa iyo at nais pang abutin ng Diyos sa oras na ito. Ako po ay manalangin para sa inyong lahat, para sa lugar na ito, na bawat isa sa atin, anumang ating ginagawa sa oras na ito,
ang lahat ng mga hanap buhay natin. Yan po ay pagpapala ng Diyos. Subalit may nais bang ibigay ang Diyos na malakilang pagpapala sa buhay natin. Sapagkat ang lahat ng hanap buhay natin, lahat ng pera na mayroon tayo, lahat ng ating karamihan na mayroon tayo, mga minamahal, lahat ng ito ay mawawala. Sabi po sa Biblia, makamtan mo man ang lahat ng kayamanan sa mundo ito. Amen. Lahat ng pag-aari, lahat ng kayamanan, lahat ng ginto, lahat ng katanyagan, mapasa man yun lahat. Subalit, isang kaluluwa mo ay mapunta sa dagdag-dagat ng apoy ng impyerno. Wala rin ito kabuluhan. Ano ang Amen. makapalit dito? Wala po mga minamahal. Tandaan po natin ang buhay sa mundong ito ay napaka-ipin lamang. Darating sa buhay mo na ikaw po ay haharap, mamatay at haharap sa harapan ng Diyos. Kapag tanungin ka ng Diyos, bakit? Ano ang isasagot natin mga minamahal? Hindi ba natin isasagot sa Diyos? Sapagkat tinanggap kita, Panginoon. Pwede mong sabihin yan kung sa lupa na ito ay tinanggap mo talaga ang ating Panginoon. Sapagkat ang kaligtasan ay hindi sa mabuting gawa, hindi sa gawa mo. Ang kaligtasan ay doon doon sa krus ng Kalbaryo. Yun Amen. ang kaligtasan doon. Doon nagsimula ang kaligtasan. Kapag inilangin mo si Kristo sa iyong buhay, ang tagapagligtas, mga minamahal, magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Ang kaligtasan po mga kapatid, matagpuan kay Jesus lamang. Hindi sa mabuting gawa mo, hindi sa anumang bagay na iyong gagawin. Doon sa inapos ni Kristo, doon sa krus ng Kalbaryo, ang kaligtasan. Siya lamang ang gumawa ng kaligtasan. Ang kailangan mo, tumangkat lamang. Ang lamang ang regalo ng Diyos. Ang kaligtasan ay regalo ng Diyos. Ay ang buhay na walang hanggan. Regalo po ng Diyos. Amen. Hindi mo yan gawa. Gawa po yun ng Diyos. Amen. Regalo mo yan. Kaya sa oras na ito, nais kita, panalangin. Mahal ka ng Diyos at nais ka, mabuti ka sa oras na ito. Dakilang Diyos, sa oras na ito, ay aking dinadalangin, Panginoon, ang lahat na nandito, Panginoon, sa lugar na ito, Diyos. Marahil, Panginoon, ang mga tao nandito, O Diyos, ay hindi nila na unawaan ng lubos ang mga nais at plano mo sa buhay. Subalit sa oras na ito, O Diyos, ipuin mo po ang bawat tao nandito, O Diyos. Malaga po na sila po ay naghahanap buhay. Mahalaga po na sila kumikita. Mahalaga po na sila po ay yayaman, Panginoon, sa mga bagay, Panginoon, na nandito sa mundo. Subalit sa Diyos, ang nais mo rin pa rin sa mga tao, Diyos, ay maranasan nila, O Diyos, ang kayamanan na namatagpuan lamang sa iyo lamang, O Diyos. Kayamanan, Panginoon, na hindi nasisira. Kayamanan na hindi nauubos, O Diyos. Amen. Kayamanan, Panginoon, na hindi sirain ng anumang hayop. Amen. Panginoon, ito po ang kayamanan na nais mo, Lord God, na maranasan ng mga tao, Diyos. Kayamanan na walang iba, kundi si Jesus, ang tunay na kayamanan na nais mong matagpuan nila, Panginoon. Panginoon, pagpalain mo po ang bawat tao, bawat nakarinig sa mga salitang ito, O Diyos. Pagpalain at ingatan niyo sila, Panginoon. At anumang problema, anumang mga pagsubok na mayroon sila, O Diyos, Lord, Panginoon, abutin mo ang mga suliranin, mga problema, mga pagsubok sa buhay nila, O Diyos. Bigyan mo po ng katakutan ang kanilang mga panalangin. Bigyan mo po
po ng solusyon ang kanilang mga problema, O God. Amen. In the name of bless your people, O God, sa lugar na ito, Panginoon. Amen. Ang lahat ng mga naghahanap buhay, lahat ng mga nakatrabaho, O Diyos, lahat ng mga businesses, O God, sa lugar na ito ay lalo mong pagpalain, O Diyos, at patuloy silang iingatan, Panginoon, kasama ng kanilang mahal sa buhay, Panginoon. Bless mo, Lord, ang mga tao sa lugar nito, O Diyos. Bless mo sila, Panginoon. Amen. Tunay na makakilala sila, Panginoon, sa tama at bibliyang paraan, O God. In the name of Jesus, salamat po, Panginoon. Salamat po sa iyong kabutihan, sa iyong pagpapala, sa lugar na ito, O God. In the name of Jesus. Amen. 7-Eleven, O God, na nagkakaroon po kami ng lugar upang magdaos, Panginoon, ng pagpapahayag ng iyong salita. Bless mo, Panginoon. In the name of Jesus. Amen. 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 At isang announcement doon, kung nais niyo po na kayo po ay lalo pang pagpalain ng Diyos, mayroon po ditong Christian Church dito po sa San Jose. Mayroon po tayo dito sa Blowgrass sa Pavilion, dito sa LRT site. Mayroon po doon Unmerited People International, na kung saan ay pwede po kayong dumalo doon po sa Unmerited People International doon sa LRT site. Amen. At isa pa po, mayroon din po tayong gawain dito sa likod lang po ng Iglesia ni Cristo, ang Evangelical Church. Mayroon po rin doon at ito po ay ang pastor dyan po ay si Pastor Paul Hernandez sa lugar na yon. So kung nais po ninyo na dumalo sa lugar na yon, ay welcome po kayo sa gawain po sa our Christian Church Fellowship dito po sa kay Pastor Paul Hernandez. Salamat po. God bless you. God bless you. Amen.